Unang Samuel, 2 kabanata. At si Ana ay nanalangin at nagsabi, Nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking sungay ay pinlaki ng Panginoon. Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo. Ni may batumang gaya ng aming Diyos. Huwag na kayo magsalita ng totoong kapalaluan. Huwag magbuka ang kahambugan sa inyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, at sa pamamagitan niya ay sinusukat ang mga kilos. Ang mga busog ng mga makapangyarihang tao ay nasisira, at yaw ng atisod ay nabibigkisan ng kalakasan. Yang mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, at yung mga gutom ay hindi na gutom. Oo, ang baog ay nanganak ng 7, at yung may maraming anak ay nanghihina. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas. Kanyang ibinabangon na dukha mula sa lakbok. Kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y paluklukin kasama ng mga prinsipe, at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian. Sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon, at kanyang ipinahatong ang sanglibutan sa kanila. Kaniyang iingatan ng mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay patatahimikin sa mga kadiliman, sapagkat sa pamamagitan ng kalakasan ay walang lalaking mananaig. Yaong makipagkalit sa Panginoon ay malalansag. Laban sa kanila'y kukulog siya mula sa langit. Ang Panginoon ang huhukom sa mga wakas ng lupa, at bibigyan niya ng kalakasan ng kanyang hari, at palalakihin ang sungay ng kanyang pinahiran ng langis. At si Elkana umuwi sa Ramata sa kanyang bahay, at ang bata ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli na saserdote. Ngayon ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. At ang kaugalian ng mga saserdote sa bayan ay, napag siya may naghahandog ng hain, lumalapit ang bataan ng saserdote, samantalang ang laman ay niluluto, na may hawak sa kamay ng pang-ipit na may 3 ngipin. At kanyang dinuduro sa kawali o sa kaldera, o sa kaldero o sa palyok. At lahat ng nadadala ng pang-ipit ay kinukuha ng saserdote para sa kanya. Gayon ang ginagawa nila sa Silo sa lahat ng mga Israelita na naparoroon. Oo, bago nila sunugin ang taba, ay lumalapit ang bata ng saserdote at sinasabi sa lalaki na naghahain, Magbigay ka ng lamang maiihaw para sa saserdote, sapagkat hindi siya tatanggap sa iyo ng lamang luto, kundi hilaw. At kung sasabihin ng lalaki sa kanya, walang pagsalang kanila munang susunugin ng taba, at saka mo kunin kung gaano ang nasain ng iyong kaluluwa. Kanyang ang sinasabi, Hindi, kundi ibibigay mo sa akin ngayon, at kung hindi ay aking kukunin sa pilitan. At ang kasalanan ng mga binatang iyon ay totoong malaki sa harap ng Panginoon, sapagkat niwawalan ng kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Ngunit si Samuel ay nangangasiwa sa harap ng Panginoon, sa bagay ay bata pa, na may bigkis na 1 kayong linong epod. Bukod sa rito'y iginagawa siya ng kanyang ina ng 1 munting balabal, at dinadala sa kanya taon-taon, pagka siya'y umaahon na kasama ng kanyang asawa upang maghandog ng hain sa taon-taon. At pinasbasan ni Eli si Elkana at ang kanyang asawa at sinabi, Bigyan ka nawa ng Panginoon ng binhi sa babaeng ito sa lugar ng hingi na kanyang hiningi sa Panginoon. At sila'y umuwi sa kanilang sariling bahay.
At dinalaw ng Panginoon si Ana at siya naglihi, at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae. At ang batang si Samuel ay lumalaki sa harap ng Panginoon. Si Eli nga ay totoong matanda na, at kanya nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel, at kung paano sila ay sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi niya sa kanila, "Bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay? Sapagkat aking nababalitaan sa buong bahay ito ang inyong mga masamang kilos. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig. Inyong pinasasalangsang ang bayan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa kanya? Gayunmay hindi nila dininig ang tinig ng kanilang ama, sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon." At ang bata si Samuel ay lumalaki, at kinalulugdan ng Panginoon at ng mga tao rin naman. At naparoon ng isang lalaki ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, "Ganito ang sabi ng Panginoon, napakita ba ako ng hayag sa sambahayan ng iyong ama nang sila nasa Ehipto sa pagkakaalipin sa sangbahayan ni Faraon? At pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipi ng Israel upang maging saserdote ko, upang maghandog sa aking dambana, upang magsunog ng kamanyan, at upang magsuot ng epod sa harap ko? At ibinigay ko ba sa sangbahayan ng iyong ama ang lahat ng mga handog ng mga anak ng Israel na pinaraan sa apoy? Bakit nga kayo'y tumututol sa aking hain at sa aking handog, na aking niutos sa aking tahanan, at iyong pinararangalan ng iyong mga anak ng higit kay sa akin, upang kayo magpakataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel na aking bayan? Kaya sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking sinabi nga na ang iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin, sapagkat yung mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin, at yung mga humahamak sa akin ay mawawala ng kabuluhan. Narito, ang mga araw ay dumarating na aking ihihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng sambahayan ng iyong ama, upang huwag magkaroon ng matanda sa iyong sangbahayan. At iyong mamasdan ng kadalamhatian sa aking tahanan, sa buong kayamanan na ibibigay ng Diyos sa Israel, at mawawalan ng matanda sa iyong sambahayan magpakailanman. At ang lalaking iyo, na hindi ko ihihiwalay sa aking dambana, ay magiging upang lunusin ang iyong mga mata at papanglawin ang iyong puso. At ang madlang mararagdag sa iyong sangbahayan ay mamamatay sa kanilang kabataan. At ito ang magiging tanda sa iyo, na darating sa iyong 2 anak, kay Ofni at kay Phinehas. Sa isang araw, sila'y kapwa mamamatay. At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote, nagagawa ng ayon sa aking puso at nasa aking pag-iisip. At ipagtatayo ko siya ng panatag na sangbahayan, at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis, magpakailanman. At mangyayari, na bawat isa na naiwan sa iyong sangbahayan, ay paroroon at yuyukod sa kanya dahil sa isang putol na pilak at sa isang putol na tinapay, at magsasabi, sinasamo ko sa iyong ilagay mo ko sa isa sa mga katungkulang pagkasaserdote upang makakain ako ng isang subong tinapay.